Pag-usapan natin ngayon ang mga magagandang benepisyo mula sa paragis o ang tawag sa English, goosegrass at may tawag sa Bisaya na busikad o bila-bila. Ang damong ito ay isang pangkaraniwang halaman na tumutubo sa mga mainit na lugar katulad ng Pilipinas. Kaya kadalasan binabaliwala lamang ito. Madali lang itong tumubo sa kahit anong uri ng lupa at mabilis ding dumami lalo't bawat halaman ay may taglay na 40,000 na buto. Pero ang hindi natin alam, ito pala ay may taglay na sangkap na nakapagpapagaling ng maraming uri ng mga karamdaman. Ito ay ang paragis o goosegrass. Ayon sa isang pag-aaral, ang paragis ay isang bionic medicine. Ibig sabihin, pwedeng pakinabangan ng tao at mga hayop. Matagal na itong tradisyonal na ginagamit sa Afrika at sa ibang bansa sa Asya. Sa panggagamot, ito ay may taglay na anti-inflammatory properties at antihistamine para sa allergy. Narito na ang mga karamdaman na maaaring malunasan sa paragis bilang halamang gamot. Nangunguna dito ang ovarian cyst, bato sa kidney, diabetes, cancer, UTI o urinary tract infection, arthritis, cramps, rheumatism, myoma, epilepsy, almoranas, hypertension, bukol sa suso, goiter at diarrhea o LBM. Narito naman ang mga paraan sa paggamit para sa mga nakalistang karamdaman. Kumuha ng mga isang bugkos kamay ng paragis, tanggalin ang mga ugat at hugasang mabuti, pakuluan ng 1 litrong tubig sa loob ng 10 minuto at ilagay sa glass jar, bawal sa plastika at palamigin. Inumin ang 1 basong paragis tea 1 oras bago kumain at 1 baso naman 1 oras bago matulog. Ang natira ilagay sa ref para gamitin kinabukasan. Initin lang at same procedure. Kapag naubos na, gawa ka ulit. Huwag titigil sa pag-inom hanggat hindi gumanda ang pakiramdam. Pwede rin gawing parang kape lang ang pag-inom nito. At sa may mga irregular menstruation ng mga kababaihan, magpakulo lang ng 1 bugkos kamay ng paragis kasama ang ugat sa kalahating litro ng tubig in 10 minutes. Ilagay sa glass jar, magtira ng 1 baso at haluan ng powdered milk. Inibrand po ito Inumin ang 1 baso before meal sa umaga at 1 baso sa hapon. Gawin ito hanggat may dalaw ka na. Siguraduhin lang natin, kada inom natin ito, yung medyo mainit-init o maligamgam. Tandaan, para lang ito sa mga irregular menstruation. Ang ibang sakit ay may paraang nakalista sa itaas. At para naman sa balakubak o dandruff, dikdikin ang ugat ng paragis at ipahid ang katas sa anit, hayaan ito overnight at banlawan kinabukasan. At sa may mga lagnat, magdikdik ng buong halamang paragis. Make sure na malinis ang pagkagawa. Ibabad sa 2 baso na tubig in 2 hours. Samahan ito ng 5 pirasong dinikdik na buto ng paminta. Salain ito at inumin. At sa may asma, maglaga ng ugat ng paragis. Salain ang pinaglagaan nito. Palamigin at inumin 2 baso sa 1 araw for 5 days. At sa mga nagdadalawang isip para gamitin ito, huwag po tayong mag-alala dahil ayon sa pag-aaral, ang paragis ay walang toxicity effect na naitala. Ang ibig sabihin nito, kahit gawin mo itong konsumo o gagamitin ito pang araw-araw na panghalo sa ating inuming tubig, wala pong nalalason dito. Napakataas ng kanyang mineral content dahil siya ay isang wild grass, direkta ang kanyang pagkuha ng nutrients sa lupa. At base pa sa ibang research, ang paragis ay may potential or curative properties na mayroon silang nakitang sangkap sa paragis na pwedeng makatulong sa mga specific conditions. Ito rin ay may taglay na diuretic effect. Paalala lang, mas mainam pa rin ang pagkonsulta sa doktor upang malaman ang tamang dosis ng pag-inom ng gamot batay sa uri ng karamdaman. Okay? Maraming salamat at nakaabot kayo sa huling part ng video na ito. At sana marami kayong natutunan. Paalam.